Magandang gabi po sa ating lahat, sa mga kapatiran po natin dyan, sa kanilang mga tahanan. Muli ngayong gabi po ay araw kung saan tayo ay tuturuan muli ng ating Panginoon. Nakakatuwa po kasi sa mga panahong ito, dumarating po talaga tayo doon sa pagsubok na hindi natin alam kung nakikinig ba ang ating Panginoon. Dumating na po ba tayo doon sa panahon na yon? Ako personally po, meron na po akong experience na ganun. Yung ang hirap-hirap na ng pinagdadaanan ko. Pray ako ng pray, tawag ako ng tawag sa Panginoon. Pero yun nga sinasabi na, bakit ganun? Bakit parang hindi sumasagot ang ating Panginoon? Pero nakakatuwa po mag-remind ang ating Panginoon. Sabi po sa isa sa mga devotion ko po, nitong mga nakaraan is sa Psalms 77, sabi po ng ating Panginoon, or sabi po ng sumulat ito ay, "Then I said, I will appeal to the years of the right hand of the Most High." Sabi niya, kahit nahihirapan na ako, kahit na parang nakalimutan na ako ng Panginoon, I will appeal to the years of the right hand of the Most High. I will remember the deeds of the Lord. Yes, I will remember your wonders of old. I will ponder all your work and meditate on your mighty deeds. Your way, O God, is holy. What God is great like our God? Di ba po? Sa mga panahon na nahihirapan po tayo, sa mga panahon na sinusubok yung pananampalataya natin, sinasabi po sa atin at pinapaalala sa atin ang salita ng ating Panginoon, let us remember the wonder of God. Let us remember the goodness of God. Let us remember the magnificence of our God. Let us remember how great our God is. Hallelujah. Kaya po sa gabing ito, patuloy na purihin natin ang ating Panginoon. Patuloy na namnamin po natin yung presensya ng ating Diyos at alalahanin po natin, Lord, sino nga ba ang katulad mo? Who compares to you, Lord? Ikaw na aming Creator. Ikaw na aming Diyos. Ikaw na lumikha ng lahat. Who compares to you, Lord? You are magnificent. You are wonderful. You are eternal. You are alive. You are the Most High. And because of this, Lord God, karapat-dapat ka pong purihin. Karapat-dapat ka pong i-worship. Karapat-dapat ka pong itaas. Because you are the only God who can do magical things to us. Who can do things, miraculous things to us. You are the only God who can do signs, wonders, and miracles to us, Panginoon. Kaya kahit anong hirap namin, Lord, kahit anong durog namin, Lord God, we will remember your goodness and your greatness. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Lord.
your name, worship you, Lord God. There is none like you, O Lord. Tunay na ikaw lamang ang Diyos, Panginoon. Wala kang katulad. Nothing compares to you, Lord God. You are magnificent. You are holy. You are wonderful. You are lovely. Praise you, Lord Jesus, for you are the Prince of Peace. You are our provider. You are the Most High. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Glory to the King of Kings. Glory to the Lord of Lords. Glory to the King of Majesty. Hallelujah, 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 Lord Jesus. Praise you, praise you, praise you, praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Tunay nga, Lord God, kulang pa ang aming mga awitin. Kulang pa yung pagtaas namin ng aming mga kamay, Lord Jesus. To say, Lord God, na gaano kami ka-grateful because you are God. You are God. You are God. Hallelujah. Kahit gaano kailang beses namin i-declare, Lord God, yung goodness mo, Lord Jesus, nothing compares, Panginoon, sa lahat ng ginawa mo para sa amin, Lord Jesus. Kahit di kami karapat-dapat, Lord Jesus, you are compassionate God, Lord God. Kahit di kami karapat-dapat, Panginoon, hinahayaan mo, Lord God, tinutulungan mo kami, Lord Jesus, to endure everything, Lord God, to endure lahat ng pagsubok, Panginoon. You are the strength of our heart. You are the strength of our heart, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus, Panginoon, dahil you will renew our strength, Panginoon, like wings on eagles, Panginoon. Thank you, Lord Jesus, because you are holy, holy God Almighty. Thank you, Lord Jesus, because you are the holy God. You are the glorious God. Thank you, Lord Jesus, for you are the Almighty God, Panginoon. And you are the name above all names, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus, Panginoon. And Lord, as for this evening, Panginoon, hayaan mo na patuloy na i-reveal mo yung sarili mo sa amin, Lord God. Patuloy i-reveal mo yung greatness mo sa amin, Panginoon. Patuloy mo kaming palakasin. Because more than anything, Lord Jesus, you are all that we need, Panginoon. More than anything, Lord Jesus, in this time of pandemic, Lord God, sa sitwasyon namin ngayon, Panginoon, wala kaming ibang kailangan kundi ikaw lamang aming Panginoon Jesus. Maraming salamat po, Lord Jesus. Bless this evening, O Lord Jesus. Bless our pastor, Lord God. Bless your word, O Lord Jesus. In the name of Jesus, we pray all this. And everybody will say, Amen. You, Deng, thank you, Hazel, and the entire worship team. Maraming salamat sa inyo. Sa gabi pong ito, nagpapasalamat po tayo sa Lord at na-receive na yung ating Bible study. Isang buwan at tayong napatigil. At pag ito nangyayari, ako rin po ay nangangapa. Nahirapan po kung paano mag-uumpisa. No? But, until this November, palagi ko po matatapos sa ating Ecclesiastes. So, i-highlight ko na lang po yung ilang mga passages sa mga remaining chapters para po by January, yung pong Bible study natin na gagawin or Zoom Bible study ay maging relevant po sa magiging direction natin for 2021. So, we hope na by the end, kasi 5 Sunday po ang November. So, palagi ko kaya natin tapusin hanggang yung pinaka-12 sa ang chapters po ng Ecclesiastes ay 12 lamang. So, ngayon po nasa chapter 8 tayo. Gusto ko pong basahin natin yung chapter 8 ng Ecclesiastes at ilang mga verses. Nasabi po ng salita ng Diyos, "Who is like the wise, who knows the explanation of things? A person's wisdom brightens their face and changes its hard appearance. Obey the king's command, I say, because you took an oath before God. Do not be in a hurry to leave the king's presence. Do not stand up for a bad cause, for he will do whatever he pleases. Since a king's word is supreme, who can say to him, 'What are you doing?' Whoever obeys his command will come to no harm. And the wise heart will know the proper time and procedure. For there is a proper time and procedure for every matter, though a person may be weighed down by misery." Ang nakalagay sa verses 1
1 to 6. Amen. Ang ating pong title, mga kapatid, second dito sa chapter na ito ay On Authority and Unfairness. Ang tinutukoy po ni Solomon dito sa entire chapter 8 ay ang tungkol sa authority o kapamahalaan o kapangyarihan at yung pagiging unfair, yung unfairness, yung pagiging hindi makatwiran, no? Unfairness in life, okay ho? So yan po yung dalawang yan ang ating titiinan sa gabing ito. Alam niyo mga kapatid, ang isang bagay na napakahalaga nang simulan pa ng Lord ang kasaysayan ng tao since Adam and Eve. Isang bagay lang po ang napakahalaga. God saw to it that yung kanyang unang creations ay will be subjected or will be under an authoritative person. And that authoritative person is walang iba po kundi ang lumikha sa kanila at lumikha sa atin ang ating Diyos. No? Could you imagine mga kapatid, magiging matagumpay kaya ang isang kumpanya na walang authority? Isang kumpanya na malaking kumpanya pero anything goes. Kung gusto pumasok na empleyado, okay lang. Kung ayaw niya, okay din lang. No? Yung ibang mga leaders ng isang kumpanya, pwede silang gumawa ng mga bagay na makakasama sa kumpanya, pwede namang yung mabuti. In other words, pag ganun ho, ano kaya mangyayari? Even sa school o sa academe. No? Halimbawa, ang mga estudyante, no? Basta kung gusto nilang pumasok, okay lang. Kung ayaw nilang pumasok, okay din lang. Yung teacher, walang magagawa. No? Kasi karapatan yun mga estudyante. Halimbawa sa family, paano na kung ang mga anak, bagamat may magulang, para sa kanila, pwedeng sundin, pwedeng hindi, pwedeng magpasako, pwedeng hindi. What will happen? Central government, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Paano na lamang kung walang government, kung walang mga authority? Alam niyo yung mangyayari, ang tawag ko doon ay anarchy. Anarchy. Ibig sabihin po, negative, no? Yung arcane to rule. Wala nag-rule. Lahat ay equal. So, pag nagkaganon po, mga kapatid, delikado yun. Kasi ho, binil po ng Diyos ang civilization at nasa kanyang kalooban, ang isa sa pinakamahalaga ay there must be an authority o namamahala o kapamahalaan. And there are those who will subject themselves doon sa authority. Intindihan po natin. Kaya ho, may law, hindi ho ba? May ordinances, may regulations sa lahat ng areas ng buhay natin. Sa school man, sa gobyerno man, sa businessman, sa corporate world man, saan man. Hindi ho po pwedeng walang rules or regulations. Ang ibig lang po sabihin, laging may authority. Amen ho? So, mahalaga ho, ang sinasabi dito ni Solomon, kasi naging hari ho siya. So, naranasan niya rin kung paano sundin. Sumunod sa kanya yung mga Israelita, yung mga Hebrews. Nakaranas din po siya ng mga pagkakataon na hindi siya sinusunod. So, bilang hari, sabi niya, dapat ino-obey yung command. So, ayon sa kanyang experience, mga kapatid, gusto lang sabihin ni Solomon na napakahalaga na sumusunod tayo sa authority. Amen? No? Kasi even he himself, bagamat nag-backslide siya, merong higher authority sa kanya, ang Diyos. Siya yung king, but there is the King of Kings. Siya rin ho, naranasan niya yung sumuway sa Diyos. Kaya later on, as he looks back, no, sa kanyang buhay, naintindihan niya kung bakit mahalaga sa Diyos, kung bakit may authority sa buhay natin. Amen, no? So, umpisan natin mga kapatid. Number 1, obeying or submitting to authority. No? Obeying or submitting to authority. Under this, ito po, divine authority is the highest and greatest authority. Divine authority is the highest and greatest authority. Why? Because it is enduring. No? Ito na ang pinakamataas, pinakadakilang kapamahalaan. Divine, ibig sabihin, ang source ay ang Diyos mismo. Kasi ito ho ay pang walang hanggan. Sabi po sa 1 Chronicles, chapter 29, verse 11, Yours, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty. O, tingnan niyo yung mga salansa ng mga katangian ho. For all that is in the heavens
and the earth is yours. Yours is the kingdom, O Lord, and you are exalted as head above all. Dito lang po sa verse na ito ng Chronicles 29, ini-expound po, mga kapatid, yung fullness ng authority ng Diyos, yung kapamahalaan niya. Why? Because He is great, He is powerful, He is glorious, He is victorious, He is majestic. So ang Diyos, yung divine authority, kapag sinabi yung divine authority, tas nasa loob nun yung greatness ng Diyos, yung power ng Diyos, yung kaluwalhatian ng Diyos o glory niya, yung victory ng Diyos, yung kanyang katagumpayan, at yung kanyang majesty, yung kanyang kabunian, yung kanyang kaningningan. Kasi po, lahat ng nasa langit at sa lupa, sabi po diyan ay sa Kanya. Yours is the kingdom, O Lord. Naintindihan po natin. Kaya makikita po natin dito pa lang, kakaiba na ang ibig sabihin ng divine authority. Under niya po ang lahat ng authority, whether dito sa lupa, sa ilalim ng lupa, o doon sa langit, doon sa kaitaasan. Amen, no? Another scriptures. Colossians 1:16. For by Him, all things were created, in heaven and on earth, visible or invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, no? All things were created through Him and for Him. Kayo, mga kapatid, makikita tayo. Bagamat siya yung highest authority, siya yung source ng authority, kapamahalaan, nasa kanya lahat. By virtue of His being great, powerful, glorious, victorious, and majestic, ang isa pa hong implication dito kasi siya po yung creator na Diyos. At lahat daw po ng authority under na makikita natin na nag-e-exist dito sa earth, sa kalaliman, no? O sa anumang aspect sa universe, saan man, yan po ay ang Diyos ang namamahala. Whether nakikita yung dominion o yung spiritual realm, no? Whether nakikita o hindi, yan po ay under ng Diyos. Kasi lahat po ay nilikha ng Diyos. Nakinig po tayo. By virtue of God's unlimited and creative power, He is the source of ultimate authority. Mga kapatid, ang implication nito, hindi ko tayo pwedeng lumaban sa Diyos. No? Hindi ko pwede. Darating ko ang time na paparsuna ng Diyos yung totality ng kanyang pagiging authoritative sa buong sanlibutan. Kasi He will be the judge of the living and the dead. Amen ho? At ang sabi nga, in regards sa Panginoong Kristo, divine authority, lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng labi magkasabi na si Jesus ay ang Diyos sa kapurihan ng Ama. Sinasabi lang ho natin, kung sa pagkakataong ito, merong mga tao, may mga institutions, may mga atheists, may mga grupo ng mga tao, ano man, sino man sila, o mga kapangyarihan man, na hindi kumikilala sa Diyos. Nakabay darating ang panahon na ito po ay sa kanilang disadvantage because time will come na ipaparamdam sa kanila ng Diyos na siya yung ultimate authority. At kung meron mang authority, ang sino mang tao, ang sino mang gobyerno, no? Ang sino mang malaking tao o yung merong mga title sa iba't ibang aspects ng buhay, sinasabi ho ng Lord na lahat yun ay derive lamang, pinahiram lang ng Diyos. Those authorities are only delegated or appointed. Kaya obligado po na ang lahat ng merong authority dito sa lupa, kailangan gawin niya yun sa kaluwalhatian ng Diyos. Otherwise, pag hindi niya yung ginawa, dating ang panahon, magbibigay sulit ang sino man na binigyan ng authority sa home, kung magulang ka, binigyan ka ng authority pero hindi mo ginamit para sa kapakanan ng iyong family, mananagot sa Diyos. Kung ikaw ay nasa school or nasa academe or nasa business, nasa corporate world, ikaw yung may authority, pero ang ginawa mo ay hindi para sa kabutihan ng nasasakupan mo, ay yung authority mo yan, na galing sa Diyos, yan ay pagbibigay sulit mo. Maging sa religious aspect, sa spiritual life natin. Kapag meron tayong authority, bigyan tayo ng Diyos, leader tayo, pero hindi natin ginawa o
i-carry out sa kalooban ng Diyos, yung authority, para yung kanyang kaharian ay lumakas, tumatag, para ang kanyang mga anak, ang iglesia, ang mananampalataya ay lalong pag-mature, mananagot tayo sa Diyos. Kaya sabi lang po, kung ang Diyos ang ultimate authority, the highest authority, the enduring authority, sa lahat-lahat, ibig pong sabihin, lahat na ng authorities dito sa mundo, sa ilalim ng mundo, sa kalangitan, sa negative man, sa kadiliman man o sa liwanag, lahat pong yan ay sakop ng Diyos. Mga kapatid, no existing authorities in the past, at present, and in the future that is not subject to and yielded to divine authority. Kaya walang authority na kahit na ano pang nakaraan. Na yung mga empire in the past, Babylonian Empire, yung Macedonian Empire, yung Roman Empire, lahat yan hanggang ngayon. O kung meron pang mga gobyerno ngayon na paano makapangyarihan sila, China, US, di ba, Russia, ano man. No? Lahat ng authorities na yan, subject po yan at yielded sa authority ng Diyos. Darating ho ang panahon, yan po ay yung mga namamahala na binigyan ng authority ay papanagutin ng Diyos. We are exposed to and interact with different earthly authorities. And yun ang reality. We are exposed to and interact with different earthly authorities. Una ho, political or governmental authority. Wala hong bansa, no, at least ideally speaking, wala hong bansa na na walang gobyerno. Although merong mga exceptions sa rules. Ano ba, sa Africa ho, wala talagang halos gobyerno dyan. Ang mga namamahala ko dyan, mga clan-clan, mga tribes, malalaking pamilya. So hawak nila yung ganitong portion ng bansa nila, sila yung authority doon. Yung ibang clan naman, doon sa kapila, tapos nag-aaway-aaway yan. Kaya walang isang gobyerno na sumasakop sa kanila. Kaya mahirap po doon. Yun ay may chaos. Yun po ay mayroong civil war. Mahirap po doon. Pero bihira ho yun. Ideally, bawat bansa ay nasa kapamahalaan ng isang government. Romans 13, verse 1-2. Kung tayo po, sabi kasi natin, nag-interact tayo or expose tayo sa maraming authority o authorities. Ang unang authority ay governmental or political authority. So, bilang mga nasasakupan ng mga authority ito sa politika, sa gobyerno, bilang mga Kristiyano, anong stand natin? Romans 13, verses 1-2. Nasabi po, let every person be subject to governing authorities. For there is no authority except from God. And those that exist have been instituted by God. Therefore, whoever resists the authorities resists what God has appointed. And those who resist will incur judgment. Isa pang passage bago ko ipaliwanag at i-qualify yung definition nito. 1 Peter 2:13. Be subject for the Lord's sake to every institution. Every institution, di lamang gobyerno. Whether it be to the emperors as supreme. Kaya emperors ang sinabi, alam natin, yung kinakausap ni Peter, yung manampalataya, during sa first century church, siyempre ang namamahala doon, under ng Roman Empire, ang buong mundo that time. So, ang leader doon, hindi hari ang tawag, kundi mga emperador, mga emperor, Roman emperors. Okay. Mga kapatid. Ito yung nag-struggle natin. Pastor, hanggang sana extend na tayo susunod sa gobyerno. Dito lang pinapakita sa atin na we are in an imperfect world. Hindi lahat ng nahalal sa gobyerno ay matitino. Alam natin yan, dito sa ating bansa, maging sa buong mundo. Pero nanatili ang katotohanan sa sinabi ng Romans 13, kung mga korap man ang mga namamahala sa gobyerno sa iba't ibang bansa, kasama yung bansa natin, dito, sinasabi dito na kaya sila nandoon kasi inalaw ng Diyos. Inalaw ng Diyos. Bagamat ang mga leaders ng maraming bansa ay hindi taga matitino, hindi natin nilalahat. Pero may mga leaders talaga na para sa pansarili lang, nanatili ko ang katotohanan na kaya sila nandoon, nilagay sila ng Diyos. And for whatever reason, hindi natin alam.
Basta ho, walang authority, walang namamahala rito na hindi pinayagan ng Diyos, na hindi saklaw ng kanyang kalooban. Hindi natin sinasabi na ang lahat ng mga namumunong yan ay matino. Sabi ko nga, at in reality, hindi nga. Pero for some divine reason, sila ho, mga nilagay ng Diyos eh. Ngayon ho, susunod pa tayo. Mukha natin, no? Ano ba yung mga basic na bilang authority ng gobyerno? Ano ba yung mga basic na mga obedience o pagsunod na dapat natin gawin? Unang-una ho, yung mga batas ng bansa natin, hindi natin pwede i-violate. So kung may naglalakad dyan, halimbawa, nasa loob yun, hindi yung basta pwedeng suntukin. Kasi kakasuhan kayo, bawal ho yun. No? Kasi ano yun, yung physical injuries, o may batas ho tayo doon. So ginagawa natin yan. We do not harm anyone. Kasi under tayo ng authority at may mga batas, regulations na nagbabawal doon. Hindi tayo basta pwedeng manirang puri. Hindi tayong kasuhan. Kasi bawal ho yun. Amen ho? Nagbabayad tayo ng tax. No? Ano ba? Lalo kayo, mga nagtatrabaho. Obligasyon natin yan sa authority. Ayun, ang mga taxes ba natin nagagamit sa katinuan, sa lahat, sa maganda. Wala nating hindi. Pero ganun pa man, obligado po tayo na magbayad ng tax. Mananagot ho sa Diyos ang gobyerno na yung mga tax ng mga tao ay hindi ginagamit sa kapakanan ng bayan. Yun ba ho, mga kapatid, tingnan ninyo. Ang sabi, di ba, yung sa gospel, sinabi ng mga religious leaders, ng mga Romans, bakit hindi si Jesus, yung masa niyo, bakit hindi siya nagbabayad ng tax, no? Di ba sabi ng Panginoon, is the Son of God under the authority of this world? My kingdom is not of this world, so I am exempted sa taxation ninyo. Yun ang sabi niya kayo. Ngayon, corrupt na gobyerno ang Roman Empire. Pero itong sabi ng Lord, Peter, pumunta ka sa dagat. Ang unang isda na makuha mo, nabasa niyo ba yun? Kunin mo, tapos buksan mo yung bibig ng isda at doon may makakuha ka ng dalawang denaryo ba? No? Sumunod si Peter. Tapos sabi ng Lord, yan, ibayad mo bilang tax natin. Ang Lord ho, nagpa-under siya doon sa authority ng Roman Empire bilang isang subject ng Roman Empire as bilang Hudyo. Pero nilinaw niya na pwede akong hindi magbigay ng tax kasi hindi mo ko under kasi ang kingdom ko ay spiritual. In fact, ako nga'y anak ng Diyos. Pero makita ho natin dito, nag-submit ang Lord doon sa authority. Tama ho ba? Even though the authority, yung Roman Empire ay corrupt. Naintindihan ho natin. Kasi sa Panginoon, nandito siya hindi para sa politika, nandito siya para sa spiritual transformation. For the spiritual transformation, para sabihin niya ang kingdom ng Diyos. Kaya sabi niya, sige, bilang citizens dito, nakasap naman ako, sige, magbibigay ako ng tax. So, mga kapatid, tignan niyo ang Panginoon. Corrupt na Roman government yun. Pero nagpa-under siya. No? Kaya, ang mga Kristiyano that time, sa 1st, 2nd century, hirap na hirap. Di ba? Kasi nagbabayad sila ng tax, sinusunod nila ang lahat sa gobyerno, pinipersecute pa rin sila. Kaya, ito lang sinasabi mga kapatid. Tayo ngayon, obligado pa rin ho tayo na sumunod sa namamahala sa atin. Ngayon, ito yung tanong. When is political or state authority to be resisted? Yan. Kailan ho tayo hindi susunod? Ulitin ko, obligado tayong sumunod doon sa namamahala sa atin. So kung ikaw ay nasa trabaho, nasa kumpanya, obligado kang sumunod sa mga nakakataas sa iyo, nasa corporate leadership. Ikaw ay nasa ibaba, obligado kang sumunod. Kung ikaw ay nasa school, okay, ito yung principal, ikaw ay teacher, obligado kang sumunod doon sa principal. Kung ikaw ay nasa family, obligado kang sumunod kung ikaw ay anak, kasi anak ka, so ang authority mo magulang. Then, sa pinag-uusapan natin, kailan o pwedeng hindi sumunod sa pinag-uutos ng authority ng gobyerno? Kailan pwede itong tanggihan? When those in power, ito ang sagot,
when those in power and authority impose laws or regulations which are contrary to God's word and will. Kung ang yung authority sa gobyerno natin o sa anuman, ang setting man yan ay sa academe, sa business world, sa corporate world, o sa mga simpleng club or organization na kung saan kasama tayo, hindi tayo susunod kung ang pinagagawa ay laban sa salita ng Diyos at laban sa kalooban ng Diyos. Halimbawa, kung ipapasa sa ating bansa na ang abortion ay legal na, no? Ang ating pong stand ay hindi. Because abortion, lalo na kung kaya lang i-abort kasi nga na-disgrasya, di ba? Yung walang valid reason. Kasi nga gusto lang para lang patakasan yung responsibility o kahihiyan. Yun ay hindi natin papayagan. Although sa maraming bansa, sa Europe, sa Amerika, ang abortion po ay legal. Legal ho, okay? Sa ating bansa, salamat, hindi pa ho. Kaya pag nagpa-abort ang isang ina, kakasuhan siya ng gobyerno. Why? Because life comes from God. And only God has the authority to end or extend our life. Amen. Although may mga exceptions sa rules, pero as a general rule, mga kapatid, yung abortion ay hindi po ito kalugulog sa Diyos. Amen. Kaya kita ninyo, sa ibang bansa, ang abortion legal, kaya may mga abortion clinic. Walang problema doon. Kahit na mga 14 years old, 15 years old na nabubuntis, okay lang kasi kaya sila malakas ang loob na mag-engage sa gano'n kasi pwede naman ang abortion. Pwede silang hindi mabuntis, pwede hindi sila maging nanay kasi okay lang naman yun. Ganun ang mundo ngayon. Predominantly, yan ang stand ng mga maraming bansa, yung liberalism. In light ng salita ng Diyos, ito po ay taliwas sa kalooban ng Diyos at sa kanyang salita. Hindi po natin dapat sundin. Racism, o yung halimbawa, dahil maitim lang yung kulay ng isang tao, iniiwasan natin, kinakantsawan natin, yung suto natin. Kapag ang gobyerno nag-impose ng racism, na tinignan niya with inequality, yung group ng mga tao, kagaya nangyari sa Amerika, yung mga black citizen ay minamaltrato. Kapag nag-impose ang state ng gano'n, sige, pwedeng i-maltrato ang mga black, ang mga minorities, pwede nating silang bigyan ng business permit. Hindi kaya pa pa doon kasi yun ay labag sa kalooban ng Diyos. Amen ho. Okay, isa na lang ho. Bawa, same-sex marriage. Yan ho ay allowed na sa maraming bansa. Parehong lalaki, pwede mag-asawa. Parehong babae. Sa bansa ho natin, hindi po yung pinapayagan. Pero may mga ilang religious cult, ginagawa ho yan. Yung isang beso may nabasa kong article. Ito itong nangyayari sa Amerika. Sa isang state sa Amerika, kasi iba-iba ho ang regulation, ang mga decree tungkol sa same-sex marriage. May mga state na mahigpit, pero kalimitan sa state sa Amerika, ina-allow. Ngayon, ito, yung pastor ho, siya po ay inatasan, na magpapakasal sa kanya ay dalawang lalaki. So, siyempre yung pastor, tumanggi siya. Tinanggihan niya kasi sa Bible naman, di ba, ang kasalan ay between a man and a woman. Ano nangyari mga kapatid? Kinasuhan ho siya ng state. Kinasuhan ho siya. At pinagmulta po siya. Kasi nagreklamo yung dalawang lalaki na ayaw niya ikasal. Kasi sabi ng pastor, hindi ko kayo pwede ikasal kasi labag yan sa kalooban ng Diyos. Ngayon, ang problema ng pastor, may ordinance yung state na pwedeng ikasal. In that sense, tama yung pastor. Kasi hindi siya sumunod sa authority ng state, ng local state o ng gobyerno. Kasi labag yun sa kalooban ng Diyos, sa salita ng Diyos. Ano nangyari ho? Hindi ko alam kung inalisan siya ng lisensya, pero nagmulta siya. Hindi ko alam kung nakulong siya. Naintindihan po natin. So, ganun ho ngayon. Kaya, sinasabi natin na hindi blanket ang pagsunod sa gobyerno.
Kapag ang ano po, ang kalooban ng Diyos, ang salita ng Diyos, ang tumaliwas doon sa utos ng gobyerno, hindi po tayo dapat sumunod. Okay? When those in power and authority impose laws or regulations which are contrary to God's word and will. Konti na lang ho. Si Daniel, hindi ko ba? Yung tatlong magkakaibigan, di ko ba? Shadrach, Meshach, at Abednego. Okay. Wala ho dyan sa passage yan, no? Pero babasahin ko. Di ko pa alam natin yung istorya. Ang sabi ni King Nebuchadnezzar, ay gumawa ng estatwa. Estatwa niya yun eh. Kasi common naman sa mga kings noon, ng mga empires noon na tinukonsider nila Diyos sila. So, di ba nagpagawa ng estatwang ginto around 90 feet. Parang sabi nga ni Nebuchadnezzar, lahat ay pag tumutug yung orchestra, lahat luluhod, lahat sasambahin ito. Ngayon yung tatlo, si Shadrach, Meshach, Abednego, no? Kasi pag hindi sumunod, papatay ng hari. So, ano nangyari? Verse 13, no? Chapter 3. Ito yung sinasabi ko, hindi lahat susundin ng authority ng gobyerno kapag taliwas sa kalooban ng Diyos. Then Nebuchadnezzar in furious rage commanded that Shadrach, Meshach, and Abednego be brought. So they brought these men before the king. Kasi hindi sila lumuhod, hindi sila sumamba nung nagsambahan ang lahat sa golden statue. Sabi ni Nebuchadnezzar, is it true, Shadrach, Meshach, and Abednego, that you do not serve my gods or worship the golden image that I have set up? Sabi ng tatlo, oo, di ho. Pero sabi, sige, bigyan ko kayo ng one more chance. Tutugtog ulit ang orchestra. Pag hindi kayo lumuhod at sumamba dyan, tatapon kayo sa doon sa pugon, sa malaking pugon, na naglalagablag. Okay, Verse 16, ito na ho. Chapter 3 ng Daniel. Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, tandaan ho natin, malaki utang na loob nila dito sa haring ito kasi pinakain sila, in-educate sila, pinampered sila ng gusto, tinayin sila ng gusto. Pero may hangganan yon, yung pagsunod nila sa authority ni Nebo. Sabi nila, verse 17, if this be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of your hand, O King. Ayun ang stand nila, yung conviction nila. But if not, kung hindi man, hindi man mo nahimala ang Diyos, hindi kami sinaklodohan, hindi sila nagpadala ng anghel para iligtas kami. Itong sabi nila, but if not, be it known to you, O King, that we will not serve your gods or worship the golden image that you have set up. Ayun yung classic, yan na lang, para hindi ko tayo magtagal. Isang classic example, ba, na hindi lahat ng batas ng state o ng government ay susundin natin. Hindi. When it is in conflict with the will and the word of God, we are under obligation as Christians to resist. For some, may consequence yun kasi pwede tayong pag-initan. Yun ang nangyari sa mga Christians noong first century, kaya sila persecute because they will not worship the Roman emperors. They will not. Because sabi nila, only Jesus is Lord. Caesar is not Lord. Only Jesus is Lord. Yun ang stand nila. And so, hundreds of thousands of Christians during that time were persecuted, fed to the lions, burned sa stake, simply because they stood their ground. Hindi sila sumunod sa authority kasi against sa kalooban ng Diyos. Amen ho? So, yun ang sumunod po, parental authority. Binibilisan ko na, no? Okay, parental authority. Ephesians 6:2. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and your mother. This is the first command with a promise. Okay. Ang isang authority, parental authority, yung kapamahalaan, karapatan ng magulang na ang mga anak ay maging under nila. Okay? Sa disiplina, sa pangangalaga, sa pangangaral, everything. Ngayon, obligado siya ang mga anak na susunod sa kapamahalaan ng magulang. Ang inyong mga parents, your mom, your dad, tatay ninyo, nanay ninyo, sila ay authority, sila ang namamahala sa inyo. Isipin ng mga anak
na ang authority ng inyong mga magulang ay galing sa Diyos. Yan ay binigay ng Diyos sa kanila. Kaya may karapatan ang inyong mga magulang na kayo ay, of course, proteksyonan, pakainin, pag-aralin, ibigay ang pinaka-the best para sa inyo. But, ang kasama doon, obligado ang mga anak na susunod sa mga utos ng magulang. Pag sinabi ng magulang, mag-aral anak. Pag sinabi ng magulang, iwas sa ganitong barkada, anak, iiwas. Hindi po pwedeng mag-resist kasi ang mga anak, kapag tinuligsan nila, inopose nila ang authority, parental authority ng kanilang nanay at tatay, magkakaproblema ang mga anak. May consequence yun. Nakikinig po ba tayo? Yung mga anak, yung mga youth, no? Yung mga teens natin, kung kasama natin sila ngayon. So, napakahalaga yung parental authority. Pag sumunod sa magulang, yung sinasabi ng Lord, no? I-bless tayo ng Lord. Amen ho? Sumunod, mga kapatid, spiritual authority. 1 Peter 5:5. Likewise, you who are younger, be subject to the elders. Clothe yourselves, all of you, with humility toward one another. Why? For God opposes the proud, but gives grace to the humble. Another passage. Hebrews 13, verse 17. Obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls, as those who will have to give an account. Let them do this with joy and not with groaning, for that would be of no advantage to you. There are other passages regarding this, pero dalawa lang ito, mga kapatid. Okay. So if there is government authority or political authority, generally, sa isang bansa, sa bahay naman, merong parental authority sa family. Pagdating sa spiritual na buhay ng tao, sa religious life, sa context ng mga Kristiyano, mga na-born again, kagaya natin, merong spiritual authority over us. Yun ang panawagan ni Peter. Sabi niya doon sa mga bata, sa mga baguhan, susundin nila yung mga leadership ng church, ng iglesia. Kasi dapat yun, maging subject sila. Kasi yun ang design ng Diyos. Ang isang church, lalago siya kasi may mga authority sa itaas. May mga elders, may mga mas mature na mga Christians, mga mas nauna na, mga na-experience na, may mga calling, may mga gifting na itinalaga ng Diyos para yung spiritual life ng mga tao, especially sa context ng local church, ay mapangalagaan at lumago sila. No? Sabi ni Peter, kapag i-resist ang authority ng spiritual leadership sa church o sa isang religious group, context natin sa church, ang ibig sabihin nito, sila ay proud at hindi sila humble. Okay, ho? So, submitting to the authority of the leadership ng church is one of the ways to show one's humility. And when we obey those in leadership, of course, ang assumption ay ang mga leaders na ito ay ginagawa ang kalooban ng Diyos. Amen? Amen tayo doon. At yun ang ginagawa natin. Kaya tayo nagsi-church para lumago sa Panginoon, lumakas tayo, magpalakasan tayo. Amen o? Mag-mature tayo sa faith, magtulong-tulong tayo through preaching, through teaching, through fellowship, sa ating mga worship service. Ginagawa natin yan. May mga leaders tayo para pangalagaan yung local church. Eh dapat po, yung mga nasa mga general membership, susunod po tayo. Hindi perfect ho ang nasa authority. Leadership authority, wala kang perfect dyan. But, be that as it may, kailangan nung sumunod kasi hindi naman laging mali yung nasa leaders. No? Hindi naman. Kakamali din sila, merong mga desisyon na hindi tama, pero generally speaking, sila po ang covering ng church. Without these spiritual authorities, mahirapan ang isang local church na mag-move forward. Kaya ang hamon ni Peter, be subject to the elders, plural. Of course, alam naman natin sa context ng local church, meron talagang isang elder na mamahala, yung pastor. Okay? Naintindihan po natin. Kaya sa Hebrews 13:17, mahalaga na nag-obey tayo sa spiritual authority sa church kasi natutuwa yung mga pastor, yung mga board, yung mga elders, kasi susunod sila. Kaya dahil dito, masaya silang
kine-carry out yung gawain nila. Kasi pag hindi, ang apektado rin yung buong church. Pag pinamad yung leadership, na-discourage yung mga leaders kasi nga ayaw magsunuran, ang unang tatamaan, ang epekto nito, hindi magmamature yung mga yung general membership kasi yung mga nasa authority ay hindi binibigyan ng due respect or due recognition na sinasabi dito. Amen ho? Again, ang application ay equal. Kung ang pastor, ang leadership, ang pinagagawa, no, hindi sakay sa kalooban ng Diyos, yung mga turo ay hindi sakay sa kalooban ng Diyos, ay hindi dapat sundin. Amen ho? Pero nga, laging ang assumption ay yung yung normal, no? Na ang leaders ng church lagi ang inuuna dahil sila ay under the authority ng Diyos ay ang kapakanan ng local church. Amen, no? Mag-mature, ma-develop at lalong magkaisa. Praise God. Amen ho, mga kapatid. So, ilan lang sa mga authorities. Dala tayo sa number 2. Unfairness and inconsistencies in life. Ito din po ang isang napansin ni Solomon. Basahin natin. Ang sabi po dyan. When the sentence for a crime is not quickly carried out, people's hearts are filled with schemes to do wrong. Although a wicked person who commits 100 crimes may live a long time, I know that it will go better with those who fear God, who are reverent before Him. Yet because the wicked do not fear God, it will not go well with them, and their days will not lengthen like a shadow. There is something else meaningless that occurs on earth. The righteous who get what the wicked deserve. This too, I say, is meaningless. Amen, no? At ito, mga kapatid, ito yung issue ng unfairness ng buhay. Why do bad things happen to good people? Yan ang theme yan ang tanong na since time immemorial, nag-i-struggle ng mga tao kung merong Diyos na makapangyarihan, mapagmahal, mabuti, bakit may suffering sa mundo? Bakit may mga bata ipinanganak na deform ang itsura? Na talaga hanggang sa lumaki ang mga batang yan, hanggang sa mawala, totally dependent sa mga magulang. Di ba? May mga diferensya. Tatanong ng maraming atheists, kung may Diyos, bakit ganyan yung batang yan? Pinanganak na ganyan ang itsura. Napakarami ho. Di ba matulungin yung taong yan? Di ba maka-Diyos naman siya? Di ba yung wala nga siya nakakaho, bakit siya yung bakit siya yung nabaril, bakit siya yung pinata? Itong mga lasenggo dito, itong mga kawatan na ito na halos araw-araw ang pinagawa ay masama, ito ang pagaganda ng buhay, pagaganda ang health, no? Ito yung pino na rin ni Solomon, at even siya, sabi niya, kung ganito ang buhay, kaya sabi niya, di meaningless din, no? Meaningless din. Kahit si Solomon, siyempre, he was looking back na, sabi niya, naapektuhan din siya nito. Wala pa lang ding saysay kung maging maka-Diyos ka. Kasi yung mga hindi maka-Diyos, nagyayamanan, walang sakit. Tayong mga nasa Panginoon, sabi ni Solomon, tayong inaapektuhan ng ganito. So, unfairness ng buhay. Mga kapatid, reality na yan na dapat nating tanggapin because this world is under the domain of darkness. Hindi pa ho nare-redeem ito totally kasi hindi pa bumabalik ang Panginoon. At dahil nandito pa tayo sa ating flesh at nandito tayo sa sanlibutan ito, talaga pong we are exposed to many unfairness sa buhay. Amen ho? Tayo, na-experience niyo yan. Minsan di ba? Sa promotion sa trabaho, Christian ka kasi, hindi ka nasama lagi sa party nila, sa gimmick nila. Pagdating ng promotion, although you deserve that promotion, ibibigay ng bossing mo sa iba. Kasi lagi niya nakakasama yun. Di ba? Gets you ba ako? So, it's unfair, di ba? You deserve that promotion or you deserve that salary increase, but you were denied simply because tumayo ka as Christian, as yung conviction mo, tinayuan mo yun. Ang naging consequence, hindi ka napaigi. Naiiwan ka ngayon. Kaya sinasabi ng iba, parang walang saysay. Hindi ho. Kasi sinasabi sa atin, di ba kaya sabi dito, sabi dito sa binasa natin, although a wicked person who commits 100 crimes may live a long time, I know that it will go better with those who fear God. Yun naman sabi ni Solomon.
Ito yung binasa natin kanina lang. No? Kung ang isang masamang tao, makakumit siya ng 100 crimes at mabuhay ng matagal, mas maigi pa rin tayo na may takot sa Diyos. Seemingly, marami, parang kawawa tayo. Christian ba tayo? Pahali-haleluya pa tayo? Attended tayo ng service. Tapos tayong tinatamaan ng mga problema, pagsubok. Di ba? Parang unfair. Parang unfair. Pero hindi ho, mga kapatid. Nasabi sa atin na ang buhay talaga, sabi naman ng Lord, di ba? In this world, you will have tribulation. But be of good cheer because I have overcome the world. We are not shielded by God sa lahat ng pwede mangyari dito. But one thing is assured to us, God will be by our side as we go through many troubles in life. And ito, the suffering question of the righteous, yan, is a hard reality in life. No? Question natin yan. Lord, bakit siya yung nagka-cancer? Kapatiran natin siya. Ba't yung iba, wala namang Diyos, hindi naman nagsisimba pag linggo ko. Wala nga silang spiritual consciousness Bakit sila? Ang dulusok nila. Di ba? Bakit tayong mga Christians? The suffering question of the righteous is a hard reality in life. Pero kailangan tanggapin natin, mga kapatid. Well, sabi ni Paul sa 2 Corinthians 4, di ba sabi niya, press down, di ba? Yung kinakanta natin, kakalimutan ko yun hindi mo ba? Although tayo ay niyuyugyog, pero hindi tayo tuloy yung naitutumba, di ba? Kasi nasa atin yung treasure, si Jesus. Pinapalakas tayo ng Panginoon. Si Asaph, nagkaroon siya ng suffering question. Why do those wealthy people keep on gaining wealth? Pero wala sila sa iyo. Si Habakuk, hindi ba? Sabi niya, pag ganito doon, kaming makadiyos, kaming walang kita, na nagkakandamata yung pastures namin, wala kaming kahit si Job, hindi ba? These people were God-fearing. Lalapit ang puso nila sa Diyos, but they were not spared of the unfairness of life. Because that is the reality. So sabi na di ba later on, pagdating ng araw, papahirin niya ang lahat ng luha, wala nang sakit, wala nang kahinaan, wala nang tukso, wala nang karamdaman, wala na na. Because God will ultimately redeem us sa ating physical and ibibindicate tayo ng Diyos. Amen, no? Pagdating ng panahon. Sabi po ito, in the unfairness and contradictions of life, it is always wise to rest and yield our heart to God. Tandaan mo natin ito. In the unfairness and contradictions of life, it is always wise to rest and yield our heart to God. Tandaan mo natin kung tayo nasa Panginoon. Ano man ang mangyari, nahirapan tayo, nagkasakit tayo, lang tayo sa pagsubok, sa maraming wise and wherefores ng buhay natin. Tandaan po natin, sa mga hindi natin maipaliwanag na situation ng buhay natin, lagi pong napaka-wise na decision yung magpahinga tayo sa Lord, mag-yield tayo sa Kanya, at sabihin natin, Lord, nandito ako sa matinding pagsubok, nandito ako sa maraming katanungan sa buhay ko, pero hindi ko na kailangan ng sagot kasi hindi ko rin alam kung ano yung sagot. Pero bigyan mo ako ng kapahingaan sa loob ko. Gusto kong mag-yield sa'yo. At ano man na mangyari, alam ko po, hawak mo ang buhay ko. Amen tayo mga kapatid. Amen po tayo. So ito, dalawang bagay sa gabi ito. Yung authority. Usapan natin, malinaw. We have to obey those in authorities sa iba't ibang categories. Ang exception lang, kapag taliwas sa kalooban at sa salita ng Diyos, we have all the right to resist it and to disobey it. And as far as the unfairness and inconsistencies, contradictions ng buhay na may hirap, tandaan po natin, God is too wise to subject us to those harsh realities ng buhay ng walang purpose. Behind every difficulty, behind every tough questions, suffering question na meron tayo, palagi hong merong lesson doon nakapaloob. Palagi may purpose ang Diyos. Amen. And ultimately, it will be for our spiritual well-being. Because God will never commit a mistake. And God will not subject us to any situation or any experience na wala lang. Laging may purpose doon. And in that purpose, ang gusto ng Diyos ay mapalapit tayo sa Kanya and He be glorified
regardless kung ano yung unfairness na nangyayari sa buhay natin. Praise God. Tayo po yung manalangin. Aming Ama, salamat po sa iyo sa oras na ito. Lord, na-receive po yung aming Zoom Bible study. At mga isang buwan po kami nagpahinga. Pero salamat po at natuloy na ito ngayong gabi and loobin po ninyo na hanggang sa end ng November, kami po ay makapagpatuloy, makapag-aral ng salita through the Zoom Bible study. Lord, nawa po yung aming natutuhan na pag-aralan sa chapter 8 ng Ecclesiastes ay magdala po sa amin ng gabay, sabihin na po namin na magbigay sa amin ng wisdom, Lord, ng grace, so to speak, so that kung dumating magandang sitwasyon namin ang aming gagawin. We just bless you tonight at i-bless mo rin po ang lahat po na nakasama ko sa Zoom Bible study na ito. I commit them to you right now, Lord. Bless them and bigyan mo po sila ng isang mapayapang pamahinga sa gabi ito. Sa pangalan po lamang ni Jesus na aming Panginoon, dalangin namin ang mga bagay na ito. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Marami pong salamat sa tao. Siyempre, nakita ko. Bless you po, Hindi Pastor ako siya Ale. nakakrumi para hindi. Thank you po, Pastor. Nakita ko, ang ginawa ng itong kasalanan ay kay Elias. Kaya, shameful things. Thank you po. Yung letter S. Thanks sa inyo. God bless you. Hiya. God bless po. Ikaw ay, hindi po, Paano na lang pala hindi na dapat dito. LBF ang mamamahala sa pamilya sa linggo. Yung kasalanan. Nasabi ako na rin sa lahat. Thank you. Thank Pastor. Hello, thank you for calling customer care. My name is Bye-bye po sa ating lahat. Kaya nga pinag-aaralan natin. Bye-bye po. God bless po. Letter S. Bye, Ate Marivic. Bye, Joy. Hiya. May I have He your said, I heard the sound of you in the garden. Bye po, Mother Tess. Bye, Pastor Amen. Alex. Bye-bye po. Bye. Bye po. So I hid. Kayo po Bye lahat. po. Kayo lahat.